Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maureen and me together, as in kaming dalawa lamang, walang ibang agents, walang ibang mga kaibigan, walang istorbo, at mag-asawa kami. Napailing si Serge sa naisip na mga sandaling iyon ay nag-iisa siya sa isa sa mga briefing room sa headquarters. Doon siya pumunta pagkatapos ng meeting para pag-aralan ng folder ng bagong assignment, bagong briefing nila ni Maureen pagkatapos ng kalahating oras. At kailangan niya ipaalala sa sarili na pagpapanggap lamang ang gagawin nila. Isang cover habang nasa assignment silang dalawa. Pero hindi pa rin mawala sa isip niya iyon. Mag-asawa sila, kahit kunwari lang. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili at ang nararamdaman niya tungkol sa bagong assignment. He had been attracted with Maureen for as long as he could remember. A feeling that he had successfully hidden from her and was the least priority to him. Gaya ng iba pa niyang personal issues na walang kinalaman sa kanyang trabaho. Para sa kanya, basta pumasok na siya sa pinto ng headquarters ng Eagle Squad, siya si Agent Kirstel at hindi si Serge Ambrosio. It was a serious and most of the time, very dangerous job. At para hindi siya mamatay, kailang isang tabi niya ang mga bagay na maaari makadistract sa kanya habang nasa trabaho. But this kind of assignment had never happened before. Tatanggapin ba niya ang assignment o hindi? Gusto niyang batukan ang sarili. He had never refused an assignment. Besides, this was not a very dangerous mission. Maureen was not a dangerous person. In fact, ito ang pinaka-safe sa mga agents ng Eagle Squad. Hindi niya maintindihan kung bakit siya attracted dito. She was a walking manual book. Ni hindi ito nagsusuot ng sexy mga damit, and he doubted if she even knew how to flirt. Unfortunately, sa kabila ng salamin sa mga mata, na hindi pa niya nakita hindi nito suot, walang makeup sa muka, at buhok na lagi nakataas, isa pa rin ito sa mga pinakamagandang babaeng nakita niya. Sa kabila ng makapal na salamin, lumulutang pa rin ang magaganda at expressive nito mga mata. She had a very pretty nose and lips that did not need lipstick to look luscious and pink. Pero sa kabila ng konserbatibo mga damit na iyon, ay makikita ang magandang hubog na katawan nito na bagay sa 5 feet 6 inches nitong height. Nakakaengganyo mahinig nitong paggalaw. Palagi ni siya napapatitig sa hugis kandila nitong mga daliri. Sa magaan na paggalaw ng mga iyon sa ibabaw ng keypad ng laptop na lagi nitong dala. Kapag nakapangalumbaba ito, o kaya'y kapag nagkakamot ito ng noo kapag halatang nalilito ito. No one would argue that Maureen Bueno was one of the prettiest professors there was. Madali ring makitang wala itong pakialam doon, if she was even aware of it. And that was very unassuming air was what attracted him most to Agent Dove. Not that she would ever find out about it. He would never mix work with pleasure. There was too much at stake. Too many lives were counting on good agents like the agents of Eagle Squad. At wala pa siyang balak mag-retire, gaya ng iba pa nilang field agents na nagkaasawa at nagkaanak. Kapag nagkapamilya ng isang agent, he would become a consultant. Others would be trained to replace him. There were too many fights left in him to stop fighting. Hindi bale na, lagi ko rin naman siya nakikita. Naisip niya bago niya mapigilan ang kanyang sarili. He almost winced, knowing that he was doing it again. Itinutok niya ang kanyang mga mata sa brief ng bagong assignment at kahit nabasa na niya iyon, ay binasa ulit niya. Nasa ganong itsura siya nang pumasok si Maureen doon. Serge appeared as if he didn't even notice her coming into the room, but Maureen knew better. Alam niyang aware ito nang pumasok siya at umupo sa isa sa mga silya na kapalibot sa mesa nasa gitna ng room. Hinintay niyang pansinin siya nito at hindi naman siya naghintay ng matagal. Isinara nito ang folder tumingin sa kanya. "Cardinal's coming in a minute," sabi niya dito. Her heartbeat spiked the moment those eyes focused on her face. Bigla siya ninervyos na hindi niya maintindihan. She knew Serge wasn't going to hurt her. Hindi rin niya alam kung bakit siya ngumiti na parang isang insecure na bata naghahanap ng assurance. Usually, she would smile at an agent when she knew that could give assurance. Pero kapag dito kay Serge, baliktad ang nangyayari sa kanya.
She was never sure of what he was thinking. Whenever she was near him, it was like she was invading a very personal space where she was not invited. It was more of a feeling than a fact. Hindi niya pwede i-conclude na sinasadya nito iyon. Hindi niya talaga kilala ito, ni hindi niya masasabing magkaibigan sila, which was curious. Bakit nga ba sa lahat ng original elites, hindi sila naging higit pa sa magkasama sa trabaho? Samantalang ibang agents ay nagiging malapit sa kanya. Bigla nag-init ang mga pisngi niya nang maisip ang isa sa maaring ibig sabihin na naisip niya. Higit pa sa magkasama sa trabaho, meaning magkaibigan. She felt ridiculous defending herself to her own self. Iyon ang ibig niyang sabihin sa naisip, kaya hindi niya maintindihan kung bakit pinamulahan siya ng muka. Nakatitik ito sa kanyang muka, kaya lalo nag-init ang mga iyon. Parang gusto niya matuno na lang o lamunin ng sahig ng mga sandaling iyon. Sa wakas, pumasok na rin si Rocco at nakawala siya sa kakatuwang sandaling iyon. Nagawa niyang iiwas ang tingin kay Serge para makapag-concentrate sa briefing nila bago ang misyon sa opisyal na pagsisimula bukas na umaga. Pagsakay nila sa eroplano, magdadala sa kanila sa Cebu bilang mag-asawa. But at the back of her mind, she wondered if he also felt what she felt every time he would look at her. Pasimple niya itong sinulyapan at pagkakitang kalmado nakatingin ito sa harap, relieved siyang bumuntong hininga. Whatever that was, she better get it out of her system. It was just an unfortunate mistake, a tweak of weirdness. Unti-unti siyang kumalma habang nakikinig kay Rocco. It was always the facts that made her feel safe. Hindi yung mga quirks na human emotions na walang pangalan at hindi maipaliwanag ng utak. Pagkatapos ng hard facts, balik na naman sa pagkalito si Maureen. Katabi niya si Serge habang naglalakad patungo sa wardrobe department at pinipilit pa rin niyang pangalanan ang moment na nangyari sa kanya kanina. Palihim niyang sinulyapan ito. Bakit nga ba hindi niya ito kilala personally? Did she ever try knowing Agent Castrell? Habang inaalala niya ang lahat ng mga misyon na kasama siya nito, na-realize niyang hindi sila nagkaroon ng kahit anong ugnay na labas sa trabaho. Hindi gaya nila Chika D at na iba pa na minsan ilumalabas para makapag-relax pagkatapos ng trabaho. Samantalang si Agent Castrell ay sa mga debriefings lang niya nakakasama. Kapag tapos ng isang assignment na magkasama sila, Serge was gone. Umuwi agad ito. Hindi niya alam kung ganoon din ang kaso kapag ibang agents ang kasama nito sa misyon. Baka naman nagkataon lamang. Why not start now? She pursed her lips. Why not? Makakatulong na malaki sa kanyang trabaho sa Eagle Squad kung gagawin niya iyon. A little something could turn out to be a good thing, an important thing. Usually, kahit anong detalye na nalalaman niya sa personality ng isang agent ay nakakatulong sa kanya sa ibang pagkakataon. Nasasabi niya kung malapit na sa burnout ang isang agent at nakakapag-propose agad siya ng appropriate action. Most of the time, the agent would inform her if there was a problem. At kapag kilala niya ang agent na iyon, nasasabi niya agad kay Rocco kung wise na kasama ito sa isang misyon o hindi. Most of the time, Rocco asked her. Hindi niya gustong pakiramdam kapag hindi niya alam ang isasagot niya sa mga pagkakataong iyon. Pakiramdam niya ay hindi niya ginawa ang kanyang trabaho. Hey, sambit niya bago sila makapasok sa pinto ng wardrobe department. Tumingin sa kanya si Serge, lakas loob na muli siya nagsalita. Hindi pa natin napapag-usapan ang iba pang detalye tungkol sa misyong ito. You know that it's not really a part of my agent description to go out in the field, and I need to ask you a few questions. Actually, a lot of questions. She felt like she was blabbling. How about we go out and discuss about this assignment further? Halata nagulat ito sa sinabi niya. For a moment, akala niya ay pahihindian siya nito at nataranta siya, although hindi naman niya masabi kung bakit. It's very work-related, and I do this all the time with the others, sambit niya. So I hope, bigla itong ngiti. Don't worry, Agent Dove, I wasn't thinking inappropriate things. Of course, I know it's work-related. No worries. Pagkatapos, itinuon itong kamay sa pinto at itinulak iyon. How about after we get our gear? Then I'm all yours. Naiwan siya nakanganga sa labas ng pinto na makapasok na ito sa loob. In almost 8 years they had worked together. That was the longest personal statement he had given her. The man could talk. I'm all yours. Napakamot siya sa noo bago niya itinulak ang pinto at sumunod na rin sa loob.
It was the best idea Maureen had ever hatched as an Eagle Squad support. Natutuwang naisip niya iyon habang hawak ang bote ng beer at nakangiting nakatingin sa kanyang kasama sa mesa. How did I ever think that you're the most quiet agent in the squad? Napailing siya. You really can't judge a book by its cover, right? Nakangiting nakatingin sa kanya si Serge. Right, sagot nito. Very applicable to us agents. Lalo na sa'yo. Look at you, Maureen. Who would ever believe that you're more than the professor you appear to be? Piniikot niya ang kanyang mga mata. Effective sana, kaso I really happen to be a nerd in and out. Napasama lang ako sa ibang skirmishes ng Eagle Squad noon, pero hindi ako tulad nyo. I've owned my .9mm for years, but I've never even used it, except in an indoor firing range. Shooting shoulders and knees, hands and all the parts that would incapacitate a person, but not would kill, sabi nito sa mahinang tinig. Pinagtatawanan siya ng mga mata nito nakatitig sa kanya. I heard, kahit target sa shooting range, hindi mo binabaril sa puso. Kumunot ang kanyang noo. And you're secretly laughing at me the way others do, sabi niya. Umayos ito ng upo. No one's secretly laughing at you, Maureen. Alam ng lahat kung gaano kalambot ang puso mo at kung gaano ka ka-indispensable sa squad ang dedication mo. Kaya nga hindi ka pwedeng lumabas sa field nang walang kasamang field agent. In a moment, a hesitant decision to kill or not to kill could make all the difference in the world. Sandali siya ng dalawang isip kung kukontrahin ang sinabi nito o hindi. Then she decided it wasn't worth it. You're right, sabi niya pagkatapos bumuntong hininga. And thank God, I didn't want to go there and it would terrify me to decide if I should kill or not. I'd rather be with my books and my analysis and my consultations. Thank God, I never had to point my handgun to a real person. So why accept this assignment? Why volunteer for it even? You know you'll still have to carry your gun kahit kasama mo pa ako. Sandali niyang inisip kung sasagutin niya ang tanong nito o hindi. Inangat niya ang bote ng beer at uminom. Drat, she was supposed to ask him questions, not the other way around. Pero sa kabila niyon, alam niya na hindi malayo sa kanyang goal ang na-accomplish niya ng gabing iyon. Their conversation did not center on their mission the way she had anticipated that it would. It was too crowded in that bar for them to do so, but they were talking like friends, and seeing him relaxing, smiling and laughing, talking, and asking questions was way better than before and was more than her expectations. I feel that I know how to help him, sabi niya dito. Sandali siya natahimik habang nag-iisip kung paano ipaliliwanag iyon. I feel that I have found a surgical solution to be able to help him have a normal life with his family. I've been discussing this with, our doctor, and he agreed that it was possible. Pero kailangan i-confine ang pasyente sa ospital. Undergo tests, nagbibigay ng babala mga mati nito sa kanya. Nagsasabing masyado ng maselan ang paksang pinag-uusapan nila para sa lugar na kinaroroonan nila. Why did we go here anyway? Hindi tayo makapag-usap, sabi niya. You don't go to bars? Curious itong tanong. It's night of first times. Natatawang sagot niya. Tumango ito. Naintindihan ang ibig niyang sabihin. Tumingin ito sa bote ng San Miglite na nasa tapat niya. Why not make the best of it? Let's have a life tonight. I'm going in for hard. Itinuro nito ang stool sa bar. Ikaw, hindi siya makasagot. Come on, Mao. Show me your wild side, if you have any. Todo na to. Nakatitig siya sa nakangising anyo nito. Hindi niya alam kung bakit ng mga sandaling iyon, malaki ang tukso sa kanya ng dare nito. I can do tequila, nagmamalaking sabi niya. Nakainom na siya noon sa safety ng bahay ni Nanelin. Tumawa ito ng malakas. Hinampas niya ito. Maya-maya ay magkasunod nilang tinungo ang bar para doon i-explore ang kanilang wild side. Mga ka-felicidad, simula na ba na magandang bukas para kina Maureen at Serge? Kaya naman, abangan!